Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Hush! May isang figurang biglang bumagsak sa harapan nila at malamig na nagsalita, saan nyo balak pumunta? Natigilan si Wu Qingqiu bago alanganing sumagot, hahanapin lang sana namin ang palikuran, ngunit nang makilala niya ang bagong dating ay napailing siya. Aoyang Changqing. Halos inatake mo ako sa puso. Akala namin na abutan na kami ng kalaban. Suminghal si Ouyang Changqing. Mas mabuti pa nga kung sila ang nakaabot sa inyo. Hindi ba't pumunta kayo rito upang tulungan ang Northern Lands? Ngayong inaatake kami at napakalaki ng aming mga casualty, ano ang ginagawa nyo? Tumatakas. Ili, lumalabas na puro duwag ang mga tao ng Western Lands. Kumunot ang noo ni Wu Qingqiu. Sino ang nagsabing tumatakas kami? Itinuro niya si Chu Qingcheng. May utos ang Grand Marshal na ihatid namin si Qingcheng pabalik sa Western Lands. At isa pa, wala rin naman kaming magagawa laban sa Invincible Sword. Napatingin si Ouyang Changqing sa walang emosyon na mukha ni Chu Qingcheng bago bahagyang tumango. Nauunawaan ko ang pagnanais na ilayo sa panganib ang taong mahal mo. Sige, ihatid niyo siya. May teleportation array sa unahan. Pero sabihin niyo muna sa akin, nasaan ang Grand Marshal si Sir Zhou? Sumagot si Wu Qingqiu. Bilang Grand Marshal, dapat nasa main hall siya at pinamumunuan ang alyansa. Napahalakhak si Ouyang Changqing. Kalokohan. Galing ako roon at wala siya. Duwag din pala ang taong iyon. Nang dumating ang Invincible Sword at nagsimulang pumatay, agad siyang tumakas. Kanina pa namin siya hinahanap ni Sister Xue pero wala kaming makita kahit anino niya. Nagulat ang lahat. Impossible. Kasama pa namin siya sa main hall bago magbukang liwayway. Paano siya biglang nawala? Napangisi si Ouyang Changqing. Malay ko. Baka siya pa ang unang gumamit ng teleportation array. Kaya pala siya ang tinatawag na pinakamahusay na alagad ng Western Lands. Mas karapat dapat pa si Yelin kaysa sa kanya. Biglang sumiklab ang galit ni Yelin. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi ganoon ang nakatatandang kapatid ko. Isa pang salita at dudurugin kita. Tumawa si Ouyang Changqing. Malinaw na ang katotohanan pero ipinagtatanggol mo pa rin siya. Isa pa, kung wala na ang pinakamagaling na disipulo ng Western Lands, hindi ba ikaw na ang hahalili? Hindi ba dapat ikatuwa mo yon? Matalim ang tingin ni Yelin. Kapag may tinatamo ako, sariling lakas ko ang ginagamit ko. Ibibigay ko ang lahat ko, manalo man o matalo. Kung maging pangalawa man ako habang buhay, hindi ako gagamit ng maruruming paraan para maagaw ang korona. Sa mga sinasabi mo, mukhang wala ring halaga ang titulo mong pinakamahusay sa Northern Lands. Namula sa inis si Ouyang Changqing. Ano nang ibig mong sabihin? Pinaghirapan ko ang titulong iyon sa pinakamarangal na paraan. Hindi nagtagal ay nagsagutan na silang dalawa hanggang sa maghawakan na ng kwelyo. Nagmadaling umawat si Wu Qingqiu. Ngunit paano niya mapipigilan ang dalawang pinakadakilang henyo ng kani-kanilang lupain? Habang tumatagal, lalo lamang umiinit ang kanilang pagtatalo at tila anumang sandali ay maglalaban na sila ng totohanan. Hush! Biglang dumating si Murong Xue at napakunot noo. Ano ba nang ginagawa ninyo? Nag-aaway pa kayo habang nagkakagulo na ang buong sekta. Agad na kumalma si Ouyang Changqing. Sister Xue, maniwala ka sa akin. Isa akong edukadong tao at iniiwasan ko ang gulo. Sila lang talaga ang masyadong magaspang at hindi marunong makinig sa katwiran. Napapikit si Murong Xue at napailing. Ikaw? Edukado? Mas bagay ka pang tawaging eksperto sa pagsisimula ng gulo. Kung hindi dahil sa ama mo, matagal ka ng patay. Hindi na niya ito pinansin at lumapit kay Wu Qingqiu. Nasaan si Zhu Fan? Alam ba ninyo kung saan siya pumunta? Nagkibit balikat ang lahat. Walang may alam. Napakagatlabi si Murong Xue. Lintik na demonyo tumakas pa talaga sa pinakamasamang pagkakataon. Malamig na umiti si Ouyang Changqing. Sister Xue, duwag lang talaga siya. Sigurado akong tumakas siya nang makita niyang pumapaslang na ang kalaban. Hindi siya maasahan. Hindi ako naniniwalang hindi natin kayang lumaban nang wala ang marurumi niyang plano. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsasabing puro masasamang pakana ang nasa isip niya?
Napangilid ang galit ni Yelin ngunit pinigilan siya ni Wu Qingqiu. Nag-isip sandali si Murong Xue bago tumango. May punto ka. Ganoon din ang ginawa niya sa Serene Shores Trading sa Central Area. Siya ang nagpasimula ng gulo at pagkatapos ay hinayaang iba ang sumalo ng kapahamakan. Mas mabuti nang wala siya rito. Hindi ako naniniwalang hindi kakayanin ng kapatid ko at ng lahat ang Invincible Sword kahit wala ang masasama niyang pamamaraan. Isang mapanghamak na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Miss Murong, napakasimple ng pag-iisip mo. Magtulong-tulong man ang kapatid mo at ang buong hukbo, hindi nila kayang masugatan kahit isang hibla ng buhok ng Patriarch. Lumingon silang lahat. 10 kabataang lalaki ang nakatayo roon, pawang may kumpiyansang ngiti at mapagmataas na tindig. Sa unahan nila ay isang binatang gwapo at maringal ang tindig na may malamig at mapanghamak na ngiti. Nanigas ang puso ng lahat sa napakalakas na presyur na ibinubuga ng mga ito. Mga eksperto. Iisa ang naging pasya ng lahat. Nawala ang kanilang pagiging kampante. Maging si Ouyang Changqing ay naging seryoso. Sister Xu, kilala mo ba siya? Sino siya? Mabigat ang boses ni Murong Xue. Siya ang pinakamalakas na kabataan ng Central Area, ang Crown Prince ng Sword Star Empire, si Beili Jingshan. Nanginginig pa ang kanyang tinig. Maaaring siya na rin ang pinakamalakas na kabataan sa buong 5 lupain. At ang 9 na prinsipe sa likuran niya, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Mahinang natawa si Beili Jingshan, kasabay ng pagtawa ng iba pang mga prinsipe. Nanlumo si Wu Qingqiu. Konti na lang at mailalayo na sana namin si Qing Cheng. Bakit dito pa lumitaw ang ganitong kalakas na mga kalaban? Samantala, kumislap ang mga mata ni Ouyang Changqing sa matinding pananabik. Ang pinakamalakas na kabataan sa buong lupain. Nagningas ang kanyang diwa sa pananabik. Hindi iyon napansin ni Murong Xue dahil nakatuon pa rin ang tingin niya kay Beili Jingshan. Crown Prince, kakaibang pagkakataon na makita kayo rito eh. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Pinakamalakas ay buong lupain. Umalinggaw ang sigaw ni Ouyang Changqing habang bigla siyang sumugod kay Beili Jingshan. Kapag natalo kita, ako na ang magiging pinakamalakas sa lahat. Hahaha. Nagulat si Murong Xue. Ouyang Changqing, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya eh. Ngunit hindi na siya pinakinggan nito. Sister Xue, panoorin mong mabuti. Patutunayan kong karapat-dapat ako sa iyo. Sa isang iglap ay inilabas niya ang isang napakalamig na sword wave at buong lakas na tumaga. Heaven Sealing Sword Art, Blood Seal. Umiti lamang si Beili Jingshan. Anak ng pinakamalakas sa Northern Lands. Matapang ka nga, gaya ng iyong ama. Karapat-dapat sa pagtuturo ni Senior Ouyang. Sayang lamang at hindi ikaw ang tanging tagapagmana ng isang dakilang eksperto at hindi ka karapat-dapat na hawakan man lang ako. Ile! Yumanig ang hangin sa malakas na pagsabog. Nagliparan ng mga kasuotan ng 10 prinsipe. Ngunit, nakatayo pa rin si Beili Jingshan sa dati niyang kinatatayuan. Hindi man lamang siya gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Changqing. Sa kanyang harapan ay isang daliri lamang ang humarang sa kanyang espada, isang daliring nababalutan ng kulay ubeng kidlat. Isa lamang sa 9 na prinsipe ang sumalo sa kanyang buong lakas. Impossible! Hindi pa nga kumikilos ang pinakamalakas na disipulo ng Central Area, ngunit ang isa lamang sa mga prinsipe ay napigilan na ang bokong atake. Halos hindi matanggap ni Ouyang Changqing ang nangyari. Doon lamang tuluyang tumimo sa kanyang isipan ang sinabi ni Murong Xue. Ang 10 prinsipe ng Beili. Bawat isa ay kasinlakas ng pinakamagaling na disipulo ng alinmang lupain. Hindi maaari. Napakuyom si Ouyang Changqing sa sobrang pagkadismaya. Samantala, lalo ring bumigat ang loob ni Murong Xue at Wu Qingqiu. Napakakilakilabot ng angkan ng Beili. Kahit ang mga kabataan nila ay may lakas na kayang yumanig sa buong mundo. Mukhang ang titulo ng pinakamalakas na kabataan sa buong lupain ay napunta na rin sa Beili, ngunit kung narito si Zhu Fan, saan kaya siya lulugar? Habang mabigat ang kanilang kalooban at nakatitig kay Ouyang Changqing na hindi man lang nakalapit kay Beili Jingshan. Hush! Sa mismong sandaling iyon, isang bagong figura na nababalutan ng naglalagablab na gintong apoy ang biglang sumugod mula sa himpapawid, diretsyo sa ulo ni Beili Jingshan. Umalinggaw ang maladragon na sigaw, kasabay ng pagsabog ng ginintuang apoy.
Isang mabagsik na puwersa ang bumagsak pababa kay Bailey Jingshan, at ang nakakapasong init nito ay sapat upang baluktutin ang hangin at sunugin maging ang mga hibla ng kanyang buhok. Napakunot ang noo ng koronang prinsipe habang seryoso niyang tinitigan ang papalapit na gintong apoy. Mayroon pala talagang eksperto sa mga hamak na ito. Bahagya lamang siyang nagulat at nanatili pa rin sa kanyang kinatatayuan, ni hindi man lang gumalaw. Boom! Ngunit bago pa tumama ang gintong figura, isang makapangyarihang kamay ang humarang dito, isang pulgada na lamang ang layo sa target. Nagkalat ang apoy sa banggaan at lumitaw ang tunay na anyo ni Yelin. Ang humarang sa kanya ay isang matipunong lalaki na nanatiling kalmado kahit nasalo niya ang suntok. Hindi basta-basta kayang pigilan ng isang normal na tao ang lakas ng kalahating banal na hayop gamit lamang ang sariling katawan. Tunay na kahanga-hanga ang tibay ng kanyang pisikal na pagsasanay. Napasinghap si Wu Qingqiu. Paanong may taong tulad niya sa angkan ng Bailey? Nagawa niyang salagin ang atake ni Junior Brother gamit lamang ang katawan. Hindi rin makapaniwala ang iba pang mga disipulo ng kanlurang lupain. Tanging si Murong Tsui ang nanatiling seryoso. Iyan ang ikalawang prinsipe, si Bailey Jinggang. Mula pagkabata ay sinanay na ang kanyang katawan sa kidlat ng Thunder Pavilion. Sa lakas at tibay ng kanyang katawan, siya lamang ang pumapangalawa kay Bailey Jingshan. Pagdating sa purong pisikal na lakas, wala nang mas higit pa sa kanya sa buong mundo. Nagpalitan ang nag-aalalang tingin ang lahat kay Yelin. Pareho silang tinatahak ni Bailey Jinggang ang landas ng pagpapalakas ng katawan. Ngayon lamang siya nakatagpo ng katapat. Ngunit hindi lamang sila ang nagulat. Si Bailey Jinggang mismo ay natigilan. Lubos ang kanyang kumpiyansa sa sariling katawang pinanday ng kidlat, ngunit nang salubungin niya ang suntok ni Yelin, para siyang tinamaan ng dambuhalang maso. Umalinggaw ang matinding sakit hanggang sa kanyang mga buto. Pinilit lamang niyang manatiling walang emosyon ang mukha habang mariing nagtitimpi. Kung hindi, baka napaluhan na siya sa sakit. Hindi niya kailanman inasahang may isa pang halimaw sa 5 lupain na nagpakadalubhasa rin sa body cultivation. Tumingin siya sa mabangis na mga mata ni Yelin, puno ng pag-ingat. Magkaaway ang kanilang mga likas na katangian. Nais na sana niyang umatras at ipaubaya ang laban sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit biglang ipinahayag ni Murong Tsui ang kanyang reputasyon sa harap ng lahat. Delikado ito. Kung urong ako ngayon, masisira ang pangalan ko. Sa isip niya ay napabuntong hininga siya. Kaya tiniis niya ang sumunod na sipa ni Yelin. Nagliyab ang init sa sandaling magbanggaan sila, ngunit nagawa pa rin niyang itulak paatras si Yelin. Lalong namang namangha ang lahat. Napakalakas talaga ni Bailey Jinggang. Naipaatras niya si Junior Brother gamit lamang ang lakas. Kalokohan. Ang tunay na halimaw ay ang lalaking ito. Mababali na ang braso ko. Napangiwi si Bailey Jinggang sa loob-loob niya habang pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Sa huli, naitulak rin niya si Yelin palayo. Kasabay nito, umatake rin ang kalaban ni Ouyang Changqing, dahilan upang mapaurong din siya. Nagkaroon ng seryosong ekspresyon sina Yelin at Ouyang Changqing habang nakatitig sa 10 prinsipe. Samantala, ang 2 prinsipe ay mahinahong naglakad pabalik, walang pakialam at nakataas pa ang kanilang mga ulo, tila ba napakadali lamang ng lahat. Hindi napansin ni Yelin at ng iba pa na nanginginig na ang buong braso ni Bailey Jinggang, samantalang ang mga daliri ng isa pang prinsipe ay nangingisay habang unti-unting nababalutan ng yelo. Sa paningin ng lahat, tila nagwagi ang 2 prinsipe. Ngunit sa katotohanan, sila ang mas napuruhan. Pinilit lamang nilang magmukhang kalmado upang mapanatili ang kanilang dignidad. Si Bailey Jingshan lamang ang nakaunawa sa nangyari. Hindi pala walang kwenta ang mga kabataan ng 4 na lupain. May ilan ding tunay na henyo. Ikalawang kapatid, ikatlong kapatid, umatras na kayo. Ako ang sadya nila. Sino ang nagsabing makialam kayo? Nauunawaan niyang kailangang pangalagaan ang reputasyon ng kanyang mga kapatid kaya kusa niya silang pinaatras. Sabay silang yumukod at pumwesto sa likuran niya. Pagkatapos ay ngumiti si Bailey Jingshan habang humarap kina Yelin at Ouyang Changqing. Kilala ko ang anak ni Ouyang Lingshan. Pero ang isa ay siya ang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain, si Yelin, mabilis na sagot ni Ouyang Changqing. Tumango si Bailey Jingshan. Kaya pala ganoon ang lakas mo. Ikaw pala ang numero 1 ng henerasyon nyo sa kanlurang lupain. Mali. Malamig na ngumiti si Yelin. Pangalawa lang ako.
Ang tunay na una ay ang aking nakatatandang kapatid. Natigilan si Beili Jingshan. Kung ang pangalawa pa lamang ay ganito nakalakas, gaano naman kalakas ang una? Mali ka na naman. Umismid si Yelin. Isa lamang siyang duwag. Tumakas siya nang malaman na paparating kayo. Manahimik ka. Sumiklab ang galit ni Yelin. Hindi mo nauunawaan ang tapang ng aking kuya. Hindi siya kailanman tatakas. Ulitin mo pa yan. Si Zhu Fan ay isang duwag na tumakas na parang asong nakatiklop ang buntot ti. Hindi pa natatapos si Ouyang Changqing ay sinunggaban na siya ni Yelin sa leg. Gumanti rin si Ouyang Changqing at muli silang nag-agawan. Napahawak na lamang sa noo si Namurong Xui at ang iba. Nasa gitna na nga sila ng digmaan pero ang dalawang ito ay nag-aaway pa rin. Napakunot ang noo ni Beili Jingshan bago muling ngumiti. Zhu Fan, ang tinutukoy ba ninyo ay ang mga ngalakal na si Steward Qian? Tama. Habang nakikipagbuno kay Yelin ay sumagot si Ouyang Changqing. Iyan ang pangalang ginamit niya para makapasok sa Sea Bright Sect. Kung gayon, nakangiting tanong ni Beili Jingshan, nasaan ngayon ang Ginoong Zhu? Paano ko malalaman? Sila ang tanungin mo. Wala nang mas masahol pa kaysa sa isang kakamping walang isip. Dahil abala sa pakikipagbuno kay Yelin, hindi napigilan ni Ouyang Changqing ang sariling bibig. Itong mga ito ang nagbabantay sa asawa ni Zhu Fan at ihahatid siya pauwi. Sigurado akong alam nila kung nasaan siya. Asawa pala ni Zhu Fan. Napatingin si Beili Jingshan sa grupo. Biglang nanlamig ang mga puso nila. Agad silang pumuesto sa harap ni Chu Qingcheng, ngunit lalo lamang nitong ipinakita kung sino ang kanilang pinoprotektahan. Ngumiti si Beili Jingshan at kumislap ang kanyang mga mata. Hulihin niyo ang babae. Kapag nasa atin siya, malalaman natin kung nasaan si Zhu Fan. Isang kumpas lamang ng kanyang kamay at sabay-sabay na sumugod ang siyam na prinsipe patungo sa grupo ni na Wu Qingqiu. Nagulat ang lahat. Nataranta si Yelin at agad na tumigil sa pakikipag-away kay Ouyang Changqing upang tumulong. Maging si Ouyang Changqing ay natauhan at sumugod rin. Ngunit biglang humarang sa kanilang dalawa si Beili Jingshan. May mapanghamak na ngiti siya habang nagsalita. Hindi ba ako ang gusto ninyong kalabanin? Heto ako. Sabay kayong umatake. Lumayas ka. Huwag mong gagalawin ang hipag ko. Umunggal si Yelin. Muling nagliyab ang kanyang ginintuang apoy, naging mga gintong kaliskis ang kanyang katawan, at sumugod siyang parang ipo-ipo. Dragon Scale Flash. Kung si Zhu Fan ang hinahanap nyo, hanapin nyo siya. Huwag kayong dumamay sa babae. Pinakakinasusuklaman ko ang mga lalaking nang aapi ng kababaihan at mga bata. Sigaw ni Ouyang Changqing habang sumabog ang kanyang aura. Ikinampay niya ang kanyang mga daliri at bumuhos ang napakalamig na alon ng yelo. Heaven Sealing Sword Art Endless Eye Seal. Hush! Isang napakalamig na alon ng espada ang rumagasa, at anumang madaanan nito ay tila huminto sa oras dahil sa matinding lamig. Kasabay nito, bumuhos ang mga gintong kaliskis mula sa himpapawid na parang mga bulalakaw, sinasara ang lahat ng posibleng daan ng pag-iwas ni Beili Jingshan. Sa unang pagkakataon, tunay na nagtulungan si Yelin at Ouyang Changqing, at dahil dito ay nailabas nila ang pinakamataas na lakas ng isa't isa. Ngunit nanatiling kalmado si Beili Jingshan, suot pa rin ang mapanghamak niyang ngiti. Alam ba ninyo kung gaano kahigpit ang pagsasanay na ipinataw ng aming patriarch? Sa tuwing lalaban kami, kung hindi namin kayang harapin ng mag-isa ang 100 kalabang kapantay ng aming antas, itinuturing na kaming kabiguan. Kumpara roon, kayong dalawa ni hindi sapat para pagpawisan ako. Kumikislap ang kanyang mga mata habang walang pakialam niyang ikinaway ang isang kamay. Rumble. Biglang bumagsak mula sa kalangitan ang libu-libong kidlat, nagsama-sama ang mga ito upang maging napakalaking espada ng kidlat na dumurog sa lupa. Sa isang iglap, nagkadurog-durog ang mga pag-atake ni Yelin at Ouyang Changqing. Ang sumabog na shockwave ay dumiretso sa kanila, itinapon silang dalawa habang nagsusuka ng dugo. Namutla silang pareho. Pagkalipas ng pagsabog, nakatayo pa rin si Beili Jingshan sa parehong lugar. Hindi man lamang siya gumalaw ng kahit 1 pulgada, at nananatili pa rin ang malamig niyang ngiti. Walang naging epekto ang kanilang pinagsamang pag-atake. Sa halip, sila pa ang lubhang nasugatan. Napakasindak ng kanyang lakas. Kapwa sila kinikilalang mga henyo ng kanilang henerasyon, ngunit napakadali silang naitaboy.
Ganito ba talaga ang kapangyarihan ng pinakamalakas na kabataan sa buong limang lupain? Lubos silang nabigla sa napakalaking agwat ng kanilang lakas. Lalo na si Elin. Bilang tagapagmana ng Dragon Ancestor, hindi niya matanggap na muli siyang natalo ng isang kapwa niya kabataan. Halos hindi niya kayanin ang bigat ng kanyang pagkadismaya. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Tagapagmana man siya ng isang sacred beast, si Bailey Jingshan naman ay tagapagmana ng Sword Sovereign. Magkaiba ang kanilang pinagmulan. Ang Dragon Ancestor ay isang banal na hayop, kaya hindi nito ganap na maipapasa sa isang tao ang lahat ng lihim ng kanyang kapangyarihan. Samantalang sina Bailey Jingshan at Aoyang Changqing, bilang mga tagapagmana ng mga Divine Sword, ay direktang natuto sa pamana ng Sword Sovereign sa pamamagitan ng kanilang mga banal na espada. Halos katumbas iyon ng pagiging tunay na alagad ng isang dakilang tao, kaya mas buo at mas perpekto ang kanilang mana. Kaya ang pagkatalo ni Elin ay hindi nangangahulugang mas mahina ang Dragon Ancestor kaysa sa Sword Sovereign. Ipinapakita lamang nito na may malaking pagkakaiba ang paraan ng pagtuturo ng isang banal na hayop at ng isang tao. Bukod pa rito, mas mataas rin ang antas ng kultibasyon ni Bailey Jingshan. Pinunasan ni Ouyang Changqing ang dugong tumutulo sa kanyang bibig, ngunit nanatiling matatag. Brother Yelin, ngayon ko lang naalala. Nasa Genesis stage ang lalaking yon. Kahit gaano tayo kahusay, nasa Soul Harmony stage pa rin tayo. Hindi natin kayang tapatan ang paggamit niya sa kapangyarihan ng mundo. Tumikim si Elin. May punto ka pero pwede bang tigilan mo ang pagbubuhat ng sarili mo? Tawagin mo akong henyo kung gusto mo pero huwag mo nang isama ang sarili mo. Umikot ang mga mata ni Ouyang Changqing. Sige na nga. Pero may plano ako at kailangan ko ang tulong mo. Sabihin mo. Naalala mo noong naglaban tayo at nagwala ang enerhiya ng mundo? Gagawin natin ulit iyon. Tumango si Elin. Ibubukas ko ang daanan ng kapangyarihan ng mundo papunta sa'yo. Tiisin mo lang. Kahit mawalan ka ng kontrol, basta mapunit mo ang kalaban. Umirap si Elin. Ano ako, aso? Kakagatin ko siya. Pero may katuturan ang plano mo. Pipilitin kong kontrolin ang kapangyarihang iyon at ibuhos lahat laban sa kanya. Magaling! Agad bumuo ng mga selyo si Ouyang Changqing. Evoking Heaven Art. Biglang nagtipon ang napakalawak na enerhiya sa himpapawid, naging napakaraming nagyelong espada ng enerhiya. Tumawa si Bailey Jingshan. Hahaha. Nanghihiram lang kayo ng kapangyarihang hindi naman sa inyo. Maaaring gumana iyan laban sa kapantay ninyo, pero walang silbi laban sa isang tunay na eksperto ng Genesis stage. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Sigaw ni Ouyang Changqing. Brother Yi. Naiintindihan ko. Umalinggaw ang dagundong ng isang dragon. Transformation. Fire Dragon King. Sumabog ang naglalagablab na gintong apoy sa paligid ni Elin, mabilis na lumaki hanggang umabot sa mahigit 500 metro ang taas. Muling nagbago ng mga selyo si Ouyang Changqing. Heaven Sealing Art World Channel. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng mundo ay hindi na nagyelo kay Elin. Sa halip, nagsilbi itong gatong sa kanyang apoy. Lalong nagminas ang higanteng gintong dragon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding paghihirap habang patuloy na pumapasok ang napakalakas na enerhiya, ngunit tiniis niya ang lahat. Hindi niya sinisilyuhan ang lakas ni Elin. Sa halip, direkta niyang ibinubuhos dito ang kapangyarihan ng mundo. Ngunit napakalaki ng panganib. Kapag nagwala muli ang enerhiyang iyon, maaari nitong tuluyang agawin ang isip ni Elin. Brother Yi, kaya mo pa ba? Walang problema. Kumislap ang mga mata ng dragon sa matinding determinasyon. Kung ganoon umatake. Itinuro ni Ouyang Changqing si Bailey Jingshan. Sa isang nakabibinging dagundong, sumugod ang Fire Dragon King habang nakabuka ang mga kuko at pangil upang durugin ang kanyang kalaban. Masiglang tumawa si Ouyang Changqing. Hahaha! Bailey Jingshan, tapos ka na. Dahil sa Heaven Sealing Art ko, lahat ng kapangyarihang gagamitin mo ay ma-absorb ni Brother Ye. Yuan Kiman o kapangyarihan ng mundo, lalo lamang siyang lalakas. Wala nang makakapigil sa kanya. Kasabay ng kanyang sigaw ay lalo pang lumakas ang apoy ni Elin. Ngunit mumiti lamang si Bailey Jingshan. Ganoon pala. Dahan-dahan niyang itinaas ang dalawang daliri. Mula rito ay sumabog ang nakakatakot na sword intent. Hindi ka ba nakikinig?
Sigaw ni Ouyang Changqing. Sinabi ko nang, boom! Isang kulay ubing sword key ang kumawala mula sa mga daliri ni Bailey Jingshan. Sa isang iglap, sumabog ang Fire Dragon. Umubo ng dugo si Yelin habang lumilipad palabas sa nagliliyab na katawan ng dragon. Maputlang maputla ang kanyang mukha. Isang malalim na sugat ang bumuta sa kanyang dibdib habang walang tigil ang pag-agos ng dugo. Kasabay ng pagkawasak ng Fire Dragon ay tuluyang naglaho rin ang World Channel. Samantala, nakatayo pa rin si Bailey Jingshan sa dati niyang pwesto, suot pa rin ang parehong mapanghamak na ngiti. Natigilan si Ouyang Changqing. Hindi impossible. Umiling siya ng paulit-ulit. Sinabi ni Ama na kapag nagwala ang kapangyarihan ng mundo, tanging Heaven Sealing Sword lamang ang makakapigil dito. Paano mo nagawa yon? Ngumiti si Bailey Jingshan. Hindi ba sinabi ng ama mo ang natitirang bahagi? Ang Heaven Sealing Sword Art ay sining ng pagsisilyo. Samantalang ang Sundering Sword Art ay sining ng pagwasak. Magkasalungat ang dalawang sining na ito. Kung sino ang mas mataas ang pagkaunawa at mas malakas ang gumagamit siya ang mananaig. Kapag ginamit mo ang Heaven Sealing Sword Art, halos walang ibang kapangyarihang makakabasag nito. Maliban sa isang Divine Sword. O sa Sundering Sword Art ni. Kaya kung mas mababa ang pagkaunawa mo kaysa sa akin, para ka na rin kusang nagpakamatay sa paggamit niyan laban sa akin. Hahahan. Tuluyang natigilan si Ouyang Changqing. Ang Sundering Sword ang likas na katunggali ng Heaven Sealing Sword. Hush! Habang tulala pa siya, isang kulay ubing sword wave ang biglang tumagos sa kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig habang bumagsak siya sa lupa. Ang kinikilalang pinakamalakas na alagad ng hilagang lupain ay hindi man lamang nakatiis ng isang atake. Sa isip ng lahat ay isa lamang ang tumatak. Si Bailey Jingshan ay isa ng batang bersyon ng Invincible Sword. Hush! Yin Yang Ghost Claw. Pinakawalan iyan mo ang kanyang aura habang nakikipaglaban sa isa sa mga prinsipe na bahagyang nakahiwalay sa pangunahing labanan. Ang apoy ng yin at yang ay nagsanib at naging isang nakakatakot na higanteng kuko na humiwa sa hangin. Malamig lamang na tumingin ang prinsipe. Isang kumpas lang ng daliri ang ginawa niya at isang alon ng sword key ang sumalpok sa dambuhalang kuko, dinurog ito na parang walang halaga. Hindi pa roon nagtapos ang atake. Dumiretso ang sword wave sa dibdib ni Yanmo. Bang! Napadugo si Yanmo at tumilapon sa ere. Yanmo! Nag-aalalang sigaw ni Wu Qingqiu, ngunit bago pa siya makakilos ay dumating sa kanyang harapan si Bailey Jinggang at walang awang sinuntok ang kanyang Clarity Domain. May oras ka pang mag-alala sa iba habang ako ang kalaban mo. Bam! Sunod lamang kay Yelin sa tibay ng katawan si Wu Qingqiu sa kanlurang lupain. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kinaya ang napakalakas na suntok ni Bailey Jinggang. Diretsong tumama ito sa kanyang dibdib, nabali ang ilang tadyang, at lumipad siya habang nagsusuka ng dugo bago bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi lamang sila ang nabigo. Isa-isang ginapi ng siyam na prinsipe ang iba pang mga alagad. Lahat ng tanyag na henyo ay natalo sa loob lamang ng isang kisapmata. Walang sinuman ang nakatayo muli. Masyado silang malubha ang sugat at hindi na halos makagalaw. Ipinakita ng 10 prinsipe ng Bailey clan ang kanilang nakakatakot na lakas at walang kapantay na talento. Plop! Umubo ng dugo si Murong Xue habang lumuluhod sa lupa. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Lahat ng laban ay kontrolado na ng 10 prinsipe. Nakahandusay sa lupa ang kanilang mga kalaban. Maging si Yelin at Ouyang Changqing, ang pinakamalalakas na kabataan ng kani-kanilang lupain, ay hindi nakaligtas sa pagkatalo. Puno ng desperasyon ang kanilang mga mukha. Tapos na. Lumubog ang puso ni Murong Xue. Alam niyang mula pa sa simula ay wala na silang pag-asang makipagsabayan sa 10 prinsipe. Si Bailey Jingshan pa lamang ay tila isa ng batang Invincible Sword, sapat na upang durugin silang lahat kahit wala ang 9 niyang kapatid. Kung ikukumpara sa kanila, parang mga langgam lamang sila. Pagkatapos ng pagkatalo, kasunod ay ang pagkawala ng kanilang kinabukasan at ng kanilang mga buhay. Napapikit si Murong Xue at napabuntong hininga. Kahit gaano pa katalino ang mga plano ng tusong lalaking iyon, si Bailey Yutian pa rin ang unang kumilos at tuluyan ng nakalamang. Natalo na sila. At kasama nila natalo rin ang 4 na lupain.
Muli na namang magdurusa ang mga tao. Kuya, wala palang halaga ang mga ito. Malamig na nagsalita si Baili Jinggang habang inihaharap kay Baili Jingshan ang nanginginig na si Chu Qingcheng. Pero ano ang gagawin natin sa babaeng ito? Matagal siyang tiningnan ni Baili Jingshan. Binibini, huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Ang gusto lang namin ay malaman kung nasaan ang iyong asawa. Nasaan na yon si Sir Zhou? Ngunit patuloy lamang na nanginginig si Chu Qingcheng habang nakayuko. Napakunot noo si Baili Jingshan. Natakot na yata siya ng husto. Marami na siyang nakitang duwag. Ngunit ngayon lamang siya nakakita ng isang cultivator na halos mawalan ng ulirat sa takot. Hindi pa nga sila seryosong pumapatay. Kaunti pa lamang ang kanilang ginawa. Kaya bakit ganoon na lamang ang takot ng babaeng ito? Kuya, ganyan talaga siya. Sabi ni Baili Jinggang. Nang salakay namin sila, nakatayo lang siya roon at nanginginig. Hindi man lang lumaban nang hulihin namin siya. Parang wala siyang isip. Bakit kaya pinakasalan ni Zufan, isang tuso at mapagmataas na taong nagawa pang linlangin ang patriarch, ang isang babaeng walang malay sa paligid? Natigilan si Baili Jingshan. Wala sa katinuan? Ubo. Umubo ng dugo si Yelin at pilit na umupo. Huwag ninyong galawin ang hipag ko. Nawala na ang kanyang katinuan at wala siyang alam. Kung gusto ninyo ng bihag, ako na lang. Ano namang silbi mo? Pangungutya ni Baili Jingshan. Ano ka ba kay Zufan para lumabas siya dahil sayo? Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Chu Qingcheng. Maaaring wala na siyang isip pero malinaw na napakahalaga niya kay Zufan. Kung hindi niya ipapahatid ang babaeng ito. Perpektong pain siya. Mga kapatid, isaman niyo siya. Opo. Sabay yumuko ang siyam na prinsipe. Hinawakan ni Baili Jinggang si Chu Qingcheng upang dalhin siya, ngunit bago sila umalis ay nagtanong siya. Kuya, paano naman ang mga ito? Ngayon ay mga insektong walang halaga lamang sila. Pero sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Lalo na ang dalawang iyon. May potential silang maging Sword King. Patayin niyo sila. Lumundag si Baili Jingyu sa ere. Iniunat niya ang dalawang daliri at nagsimulang mag-ipon ng nakakatakot na sword intent. Napapikit ang lahat ng nakahandusay sa lupa. Dito na pala magtatapos ang ipinagmamalaking mga henyo ng kanlurang lupain. Malayo pa sa kanilang tahanan. Ayaw ko. Mariing sigaw ni Ouyang Changqing habang nanginginig. Hindi ko pa napapangasawa si Sister Xu. Hindi pa ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Ayaw kong mamatay. Ikaw. Nakangising nangutya si Baili Jingshan. Maging pinakamalakas. Sa pinakamaganda, ikaw lang ang tagapagmana ng ama mo. Pinakamalakas sa hilagang lupain. Ngunit ang pinakamalakas sa buong mundo mananatiling pag-ari ng Baili clan. Kaya tigilan mo na ang pangangarap. Ah, mali pala. Mamamatay ka na rin naman. Kaya gamitin mo na lang ang natitira mong sandali para mangarap. Hahaha. Nanginginig ang mga labi ni Ouyang Changqing. Changqing. Dumating ako para iligtas ka. Naramdaman ko ang evoking heaven art, kaya alam kong ikaw iyon. Salamat at umabot pa kami. Biglang sumigaw ang isang matandang lalaki. Elder Lu. Napatingin si Ouyang Changqing. Kasama ng matanda ang mahigit 20 eksperto ng Genesis stage. Lumawak ang kanyang ngiti. Ligtas na tayo. 20 Genesis stage elders ang narito. Boom! Biglang dumagundong ang kulob. Kasabay nito'y bumagsak ang napakaraming kidlat na hugis espada. Sa isang iglap. Naglaho ang mahigit 20 matatandang eksperto. Niwala silang pagkakataong sumigaw. Naging abo silang lahat. Ibinalik ni Baili Jingshan ang kanyang kamay at malamig na ngumiti. Young Master Aoyang Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Mula pagkabata, sanay na akong lumaban ng mag-isa laban sa daan-daang kapantay ko. Kaya sa tingin mo ba may magagawa ang 20 matatandang Genesis stage laban sa akin? Parang maiyak si Ouyang Changqing. Halimaw ka. Wala ka bang respeto sa matatanda? Pinatay mo ang mababait na matandang iyon ng walang dahilan. Iyan ba ang itinuro sa inyo ng Baili clan? Malamig ang mukha ni Baili Jingshan. Ang sabi ng patriarch. Putulin ang dila ng mga madaldal.
Agad na nanahimik si Ouyang Changqing habang nanginginig. Napailing na lamang si Murong Xue. Hanggang sa huling sandali. Sobrang yabang pa rin ng taong ito. Muling itinaas ni Bailey Jingshan ang dalawang daliri. Unti-unting nagtipon ang napakalakas na sword intent. May malamig at malupit na ngiti sa kanyang labi. Wala nang saysay ang umasa. Halos wala ng buhay na tao sa Sea Bright Sect. Walang darating para iligtas kayo. Kaya tanggapin niyo na lamang ang hatol ko At pumunta na kayo sa impyerno. Hahaha! Isang kumpas lamang. At rumaga sa pababa ang napakalaking sword key. Maging ang mga bato ay nadurog sa lakas nito. Lalong nahirapang huminga ang mga sugatan. Alam nilang katapusan na nila. Ngunit wala ni isa man ang may lakas upang pigilan yon. Paalam, kuya. Napapikit si Elin. Patawarin mo ako dahil hindi ko naingatan ang hipag. Zufan. Kinahihiya kong tawagin ang sarili kong kapatid mo. Tahimik na yumuko si Wu Qingqiu at yan mo. Napakaraming halimaw sa mundong ito Hinding-hindi na yata ako magiging pinakamalakas Mapait na bulong ni Ouyang Changqing. Hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng Central Area Muli na namang magdurusa ang mga tao. Mahinang buntong hininga ni Murong Xue. Sa mismong sandaling naghihintay na silang mamatay. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malamig na tinig. Divine Eye of the Void, ikalimang yugto. Thunder Flame Wall. Kuya! Napasigaw si Yelin habang biglang dumilat. Ang iba naman ay napatingin sa bagong dating na tila nakakita ng liwanag sa gitna ng desperasyon. Zufan! Sa isang kisap mata, sumiklab ang napakalakas na kapangyarihan sa harap ng rumaragasang sword energy. Mula sa kawalan ay umusbong ang tatlong makakapal na pader ng itim na kulog at apoy, na wari isang hindi matitinag na depensa. Nagulat si Bailey Jingshan. Ngunit hindi huminto ang nakamamatay na Sundering Sword Art, bumagsak ito ng buong lakas sa unang pader. Walang ingay. Sa mismong sandaling dumikit ang sword energy sa itim na apoy, para itong nilamon ng walang hanggang bangin. Agad na nabawasan ang halos kalahati ng kapangyarihan nito. Nanlaki ang mga mata ni Bailey Jingshan. Ano-ano ang nangyayari? Bakit biglang humina ng ganito ang sword energy ko? Hindi nagtagal, naubos ang unang pader at tumama ang sword energy sa ikalawa. Mas lalo itong bumagal. Habang pilit nitong binabasag ang ikalawang pader, patuloy namang kinakain ng Void Thunder Flames ang lakas nito. Pagsapit sa ikatlo at huling pader, halos wala nang natitirang kapangyarihan ang sword energy. Boom! Kasabay ng pagsabog ng huling pader, tuluyan na ring naglaho ang sword energy. Humagupit ang malakas na hangin, at mula sa naglalahong usok ay unti-unting lumitaw ang isang lalaking may mahabang itim na buhok. Si Zufan. Napasinghap ang 10 prinsipe ng Angkan Bailey. Ngunit ang pagkabigla ay agad napalitan ng pananabik. Siya ang gusto ng Patriarch. Kapag nakuha namin ang ulo niya, siguradong malaki ang gantimpala. Maging si Bailey Jingshan ay hindi maitago ang kasabikan. Kuyay. Mahinang sambit ni Yelin habang puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Patawarin mo ako. Nabigo akong protektahan ang hipag. Sandaling nanginig ang tingin ni Zufan. Sinulyapan niya si Yelin bago tumingin kay Chu Qingcheng na mahigpit pa ring hawak ni Bailey Jingdang. Sa isang iglap, lumamig ang kanyang mga mata na tila nagielong bangin. Tahimik siyang naglakad pasulong, hindi man lang pinapansin ang iba. Demonyo! Sigaw ni Murong Xue. Anong ginagawa mo rito? Mamamatay ka lang kasama namin. Hindi mo sila kayang kalabanin. Ang pinuno nila ay si Bailey Jingshan, ang pinakamalakas na kabataan sa buong 5 lupain. Siya ang susunod na Invincible Sword. Hindi man lang lumingon si Zufan. Patuloy lamang ang kanyang paglalakad. Napasimangot si Murong Xue. Bahala ka. Kung gusto mong mamatay, sige. Mas mabuti pa ngang mawala na sa mundo ang isang demonyong tulad mo. Lumapit naman si Ouyang Changqing. Sister Xue. Totoong napakalakas ni Bailey Jingshan. Pero si Zufan ang tumigil kay Yelin noong nagwala siya. Siya rin ang pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain. May pag-asa pa rin siguro siya, hindi ba? Umiling si Murong Xue. Wala. Ipinaliwanag na ni Senior Aoyang noon.
Napigilan niya si Yelin dahil lamang sumalungat ang kapangyarihan niya sa enerhiya ng mundo. Nakalaban ko na rin siya minsan at hindi naman siya ganoon kalakas. Kung hindi niya kayang pigilan ang Sundering Sword Art, siguradong mamamatay lang siya laban kay Bai Li Jingshan. Biglang nanlumo si Ouyang Changqing. Talaga? Akala ko pagdating niya ay may pag-asa na tayo. Yun pala, dumating lang siya para mamatay. Ano bang kasalanan ko sa langit? Wala na bang tunay na tagapagligtas na darating? Napabuntong hininga siya habang naghihinagpis sa nalalapit niyang kamatayan. Ngunit, may mahinang tawa ang biglang umalingaw-ngaw. Hahaha. Young Master Aoyang, huwag kang mag-alala. Narito na ang ating tagapagligtas. Bakit ka pa naghahanap ng iba? Napalingon si Ouyang Changqing kina Wu Qingqiu at Yan Mo. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding tiwala. Naniniwala talaga kayong kaya niya tayong iligtas. Pero sabi ni Sister Xui, hindi siya pinansin ni Wu Qingqiu. Sa halip ay tumingin siya kay Murong Xui. Miss Murong, sinabi mong minsan mo na siyang nakalaban. Pero nakita mo ba ang tunay niyang lakas? Napakunot noo si Murong Xui. Tunay niyang lakas. Tumango si Wu Qingqiu. Magkaiba ang paglalaro at pagiging seryoso. Sandaling natahimik si Murong Xui. Ako ang seryoso noon. Ibig mong sabihin, hindi man lang niya kinailangang maging seryoso laban sa akin. Umiling si Wu Qingqiu. Sa pagtitipon ng Double Dragon Manor, sinabi ng mga disipulo ng Demon Scheming Sect na si Brother Zuo ay laging kampante. Hindi siya kikilos ng buong lakas kung hindi kailangan. Hayaan kitang tanungin Ginamit ba niya ang kanyang mata noong nakalaban mo siya? Napakurap si Murong Xu. Ang mata niya. Biglang sumabat si Yelin. Punong-puno ng tiwala ang kanyang tinig. Tama. Halos 70% ng lakas ni Kuya ay nasa kanyang mga mata. Kung hindi niya iyon ginamit laban sa'yo, ibig sabihin ay nakikipaglaro lang siya. Kapag seryoso na siya, ang mga mata niya ay walang tigil sa pagningning. Noong nakalaban ko siya, hindi kailanman tumigil ang kanyang Divine Ace. Ibig sabihin halos 1/4 lang ng tunay niyang lakas ang ginamit niya laban sa'yo, pero minamaliit mo pa rin siya. Napahigpit ang paghinga ni Murong Xui. Hindi niya maalis ang tingin kay Zufan. Ganito ba talaga kalakas ang kanyang mga mata? Isang henyo na ang 1/4 ng kapangyarihan ay nasa kanyang katawan lamang Samantala, sabik na sabik namang tumingin si Ouyang Changqing kay Zufan. Malapit na niyang masaksihan ang tunay na laban para sa titulo ng pinakamalakas na kabataan sa 5 lupain. Sa himpapawid, nakatanaw si Bai Li Jingshan habang nakangisi. Qianfan. Zufan. Ano ba ang dapat kong itawag sa'yo? Walang emosyon ang sagot ni Zufan. Kahit ano. Ngumiti si Bai Li Jingshan. Kung ganoon. Sir Zhu. Naaalala ko pa ang unang pagkikita natin. Maging ang Patriarch ay nalinlang mo. Kahanga-hanga ang iyong pagpapanggap, walang nakahalata na isa ka lamang Soul Harmony Stage na nagkunwaring Sword King. Ngunit nagkamali ka ng nilinlang. Galit na galit ang Patriarch at gusto niya ang ulo mo. Kaya nandito kami. Kung maaari sana maaari mo bang ialay sa amin ang iyong ulo? Huminto si Zufan. Marahan siyang tuminala. Sino ka nga ulit? Nagkita na ba tayo? Biglang natigilan si Bai Li Jingshan. Ngunit agad siyang umiti. Ako ang Crown Prince ng Sword Star Empire, si Bai Li Jingshan. Noong una tayong nagkita, kasama ko ang Patriarch. Baka nakalimutan mo lamang. Napapikit si Zufan na tila nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali. Umiling siya. Pasensya na. Hindi ko kasi pinapansin ang mga ekstra. Biglang nangitim ang mukha ni Bai Li Jingshan. Ano nang ibig mong sabihin? Kalmadong sumagot si Zufan. Dahil ba ipinakilala mo ang sarili mo, obligado na ba akong tandaan ka? Marami na akong nakaharap na dakilang tao, mga pinuno ng 5 lupain. Sinabi mong kasama mo si Bai Liu Chen noon. Sa totoo lang ang tanging natatandaan ko lang ay ang Patriarch ninyo. Hindi ko nga tinandaan ang 5 Sword Kings. Ikaw pa kaya? Ano nang magagawa ko? Napakarami kong mahahalagang bagay na iniisip. Natural lang na otomatikong itinatapon ng isip ko ang mga walang silbing basura. Nanginig ang mukha ni Bai Li Jingshan. Basura. Bahagyang kumaway si Zufan at nanunuyang ngumiti.
May pamantayan ako sa lahat ng bagay. Dalawang uri lang ng tao ang kinikilala ko. Kaibigan at kaaway. Ngayon, alin ka roon? Agad na sumagot si Bailey Jingshan. Kaaway. Ngunit umiling si Zufan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita mapagkakamalang kaibigan. Bahagya siyang umiti habang nakatitig ng diretsyo kay Bailey Jingshan. Dahil hindi ka naman kailanman pumasok sa isip ko. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ako nagsasayang ng oras sa mga ekstra. Kaya sino ka nga ulit? Hindi napigilan ni Wooking Q at ng iba ang mapangiti. Samantala, nanginginig sa matinding galit si Bailey Jingshan habang nagbabaga ang kanyang mga mata. Ang hamak na taong ito, kailangang mamatay. Isa kang mapagkunwaring hangal na ang alam lang ay umarte at manlinlang. Nabunyag na ang tunay mong mukha, pero ipinipilit mo pa ring gampanan ang papel mo hanggang sa huli. Hahaha. Sir Zuo, napakawalang saysay niyan. Nagningas ang mga mata ni Bailey Jingshan sa pagnanasa sa dugo. Habang nakangisi, sumenyas siya kay Bailey Jingdang. Pero wala akong panahon para pagbigyan ang pagpapanggap mo. Ang ulo mo ay akin na. Ikalawang kapatid, wala nang silbi ang hangal mong asawa. Tapusin mo na siya. Tumango si Bailey Jinggang at mumiti ng mabangis. Kumalat ang naglalagablab na kidlat sa buong katawan niya habang ibinuhos niya ang isang napakalakas na suntok patungo kay Chu Qingcheng. Kasabay nito, patuloy ring lumalakas ang sword energy ni Bailey Jingshan. Lumingon siya kay Zufan at nanlibak. Hindi ba napakataas ng tingin mo sa sarili habang nagpapanggap? Tingnan mo ngayon, isang suntok na lang at sasabog ang asawa mo. Ano ang magagawa mo? Wala. Nasaan na ang yabang mo ngayon? Ngunit bago pa niya mailabas ang sword energy, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na si Zufan sa kanyang kinatatayuan. Nasaan siya? Hush! Umikot ang kamao ni Bailey Jinggang patungo kay Chu Qingcheng. Dahil sa malakas na hangin, lumipad ang maputing buhok ng dalaga. Ngunit, may isang pulang anino ang biglang sumulpot sa harapan niya at sinalubong ang suntok. Nagulat si Bailey Jinggang. Ano yon? Masyadong mabilis ang nangyari kaya hindi niya ito nakita ng malinaw. Akala niya ay isa lamang itong depensibong espiritual na sandata na nagpoprotekta kay Chu Qingcheng. Ngunit wala siyang pakialam. Naniniwala siyang walang espiritual na sandata ang kayang sumalungat sa kanyang katawan na pinanday ng kidlat. Tutal. Kaya pa nga niyang wasakin kahit ang ikapitong antas na espiritual na sandata. Lalo pa niyang pinakapal ang kidlat sa kanyang kamao at buong lakas na sumugod. Boom! Tumama ang kamao sa pulang liwanag. Isang napakalakas na shockwave ang sumabog. Ngunit, hindi pala ito espiritual na sandata. Isa pala itong mapulang kamao. Lalong umiti si Bailey Jinggang. Hindi siya natakot. Sa buong 5 lupain, mabibilang lang sa isang kamay ang kayang makipagsabayan sa tibay ng kanyang katawan. Si Yelin ay isa ng pambihirang halimaw. Pero nakahandusay na ito ngayon. Hindi siya naniniwalang may isa pang katawang mas matigas kaysa sa kanya. Natural lamang iyon. Kung napakaraming halimaw sa mundo, paano pa mabubuhay ang mga ordinaryong tao? Tumawa siya ng malakas. Hahaha! Hangal! Katawan laban sa katawan? Naghahanap ka yata ng kamatayan. Dudurugin kita. Malamig ang naging sagot mula sa pulang liwanag. Pasensya na ni. Pero ikaw ang madudurog. Tunay ngang bihira ang mga halimaw sa mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, maling tao ang kanyang hinamon. Biglang, crack! Isang nakakakilabot na tunog ng nababasag na buto ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito ay isang matinding sakit na halos magpahinto sa tibok ng puso ni Bailey Jinggang. Nanigas siya. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Paano posible ito? Nagulo ang isip niya. Paano sino? Paanong may kamaong ganito kalakas? Laman at dugo pa ba talaga yon? Unti-unting naglaho ang pulang liwanag. At doon niya nakita ang malamig at nakamamatay na tingin ni Zufan. Lumayo ka sa asawa ko, Basura. Biglang nanginig ang mapulang kamao. Boom! Isang nakapangingilabot na alon ng kapangyarihan ang sumabog mula rito. Sa isang iglap,
Ang buong braso ni Baili Jinggang na binalot ng kidlat ay sumabog. Nagkalat ang dugo, laman at mga buto sa paligid. Napatulala si Baili Jinggang. Saka lamang niya napansin. Wala na ang kanyang braso. Kasunod nito ay ang matinding takot. Hindi niya kailanman inakala na may taong kayang wasakin ang katawan na buong buhay niyang pinanday. Tao pa ba siya? Nanghina ang puso ni Baili Jinggang. Ngunit huli na. Ibinuhos na niya ang lahat ng lakas sa suntok na yon. Dahil sa sariling puwersa. Patuloy siyang itinulak ng kanyang momentum palapit kay Zhu Fan. Palapit. Sa kanyang kamatayan. Boom! Tuluyang bumangga ang kanyang katawan sa kamao ni Zhu Fan. Sa isang kisap mata. Naging pulang ambon ang kanyang buong katawan. Hindi man lamang siya nakapaglabas ng huling sigaw. Tumalsik ang kanyang laman sa lupa habang ang natitirang lakas ng suntok ay dumiretso pa ng mahigit 100 milya, winawasak ang lahat ng madaanan. Umalinggaw ang napakalakas na pagsabog. Binalot ng alikabok ang paligid. Hindi tumigil sa pagyanig ang lupa. Doon lamang natauhan ang lahat ng nanonood. Nang mawala ang alikabok. Si Zhu Fan lamang at si Chu Qingcheng ang nakatayong magkasama. Samantalang, si Baili Jinggang ay isa na lamang bahid ng dugo sa lupa. Nagharap ang dalawang pinakamatitigas na katawan. Ngunit, sa loob lamang ng isang iglap, tuluyang nabigo ang katawan ni Baili Jinggang. Napakabilis ng lahat. Walang sinuman ang nakakita kung paano siya pinatay. Ikalawang kapatid. Napasigaw ang mga prinsipe. Puno ng takot at pagkabigla ang kanilang mga tingin kay Zhu Fan. Paano siya nakarating doon sa isang iglap? At anong klaseng lakas ang kayang pumatay agad kay ikalawang kapatid? Mas mahalaga, hindi man lang namin nakita kung paano niya ginawa iyon. Kung ganoon, gaano ba talaga siya kalakas? Lahat ng prinsipe ay napatingin kay Baili Jingshan. Nanlumo ang mukha nito. Hindi pala siya ganap na mapagkunwari. Pero paano niya nalampasan ang 8 prinsipe? Ganito ba talaga kabilis ang kanyang bilis higit pa sa akin? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pag-iingat. Hindi rin makapaniwala ang grupo ni Murong Xui. Napatitig lamang siya kay Zhu Fan. Ito ba ang sinasabi ni Lin? Ito ba ang tunay na lakas ng demonyong ito? Hindi ito ang Zhu Fan na nakalaban niya noon sa Galefrost Town. Ang nasa harapan niya ngayon ay mabilis, matalim, malupit, at kayang pumatay ng ikalawang prinsipe sa isang suntok. Naalala niya ang laban nila noon. Noong sadya lamang tinanggap ni Zhu Fan ang kanyang atake bilang kabayaran sa isang naunang utang. Napakagatlabi siya. Mula kailan ko kinailangang hayaang magpakumbaba ang isang demonyo para lamang mapuksa ko ang kasamaan. Napakakatawa ni. Tinapik ni Ouyang Changqing ang balikat ni Yilin. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hoy, Brother Yilin. Diyos ba ang kanlurang lupain? Paano ninyo sinanay ang pinakamalakas ninyong disipulo? Ikaw mismo ang nakipagsagupaan kay Baili Jinggang at hindi man lang siya umatras. Bakit ngayon, 1 segundo lang ay patay na siya? Hoy! Sumagot ka. Hindi ba ipinagyayabang mong nakalaban mo ang halimaw na yan para sa titulo ng pinakamalakas na disipulo ng kanlurang lupain at muntik ka lang matalo? Napabuntong hininga si Yelin. Nakatitig siya kay Zhu Fan habang mapait na ngumiti. Ang kilin ang may pinakamalakas na pisikal na lakas sa lahat ng sacred beasts. Natutuhan na ngayon ni Kuya na gamitin ang kilin arm na parang sarili niyang braso. Sa lakas na yon kahit ako, hindi ko na kayang salagin. Umiling siya ng may panghihinayang. Paano ako naiwan ng ganoon kalayo sa loob lamang ng ilang taon? Napanganga si Ouyang Changqing. Sa isip niya ay sunod-sunod ang mura. Brother Yi, kasing sikat ka man ng araw di. Hindi mo pa rin matatakpan ang liwanag ng taong iyon. Walang makapapantay sa ningning ng buwan. Salamat sa langit at walang halimaw na ganyan sa hilagang lupain. Kung hindi, baka mamatay ako sa inggit. Ngunit agad siyang napangiti. Pero sa sitwasyon natin ngayon, habang mas malakas si Brother Zhu, mas mabuti. Kahit paano, mabubuhay pa kami. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Zhu Fan. Brother Zhu, ang munting buhay ko pati na rin ang kinabukasan ko kasama si Sister Xui.
Nasa mga kamay mo na. Iligtas mo kami. At hinding-hindi ko malilimutan ang napakalaking utang na loob na ito. Qingcheng, nandito na ako. Hindi pinansin ni Zufan ang pagkalito, pag-asa, at takot ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang marupok na babaeng nanginginig sa kanyang tabi. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Chu Qingcheng at dahan-dahang yakap habang mahinang inaalo. Dahan-dahang sumandal si Chu Qingcheng sa kanyang dibdib. Sa labis na pagtataka ng lahat, unti-unti siyang kumalma. Para bang nawala ang lahat ng takot at pangamba sa kanyang puso. Si Zufan ang kanyang sandigan. Kahit naging mapurol na ang kanyang isipan, alam pa rin ng kanyang puso na habang nasa tabi niya si Zufan, wala siyang dapat ikatakot. Napangiwi si Beili Jingshan sa galit. Para sa kanya, sukdulan ng kawalang galang ang ipinapakitang asal ni Zufan. Bilang koronang prinsipe ng Sword Star Empire, sanay siyang makitungo sa mga mayayabang. Kaya niyang baliwalain ang mga mapanghamak na salita ng iba. Ngunit, hindi man lamang siya pinapansin ni Zufan. Para bang matagal na siyang itinuring na isang patay na tao. Napaka-insulto nito. Kanina pa lamang ay sinabi ni Zufan na hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Ngayon naman, hindi man lang siya nilingon. Napagtanto ni Beili Jingshan ang mas masakit na katotohanan. Hindi siya iniinsulto ni Zufan. Hindi lang talaga siya mahalaga para pag-aksayahan ng pansin. Ang buong atensyon nito ay nakalaan lamang sa babaeng nasa kanyang yakap. Hindi lang niya ako minamaliit Wala talaga akong halaga sa paningin niya. Bilang pinakamahusay na koronang prinsipe sa buong 5 lupain, hindi niya matanggap ang ganoong pagwawalang bahala. Paano niya nagawang hindi man lang ako harapin? Ngunit hindi niya hinayaang manaig ang galit. Nakita niya mismo kung paano naglaho si Zufan at pinatay si Beili Jinggang sa isang iglap. Alam niyang hindi dapat magpadalos-dalos. Iniulat ng Frigid Rain Sword King na Soul Harmony Stage lang ang lakas ng batang ito. Napakalaking kasinungalingan. Bagamat namatay ang kanyang ikalawang kapatid, may naidulot din naman itong halaga. Nabunyag nito ang misteryosong kakayahan ng kanilang kalaban. Kung siya mismo ang sinalubong ng ganoong atake ng walang paghahanda. Baka siya rin ang namatay. Tumingin siya sa natitirang 8 prinsipe. Tumango ang mga ito. Kasunod nito. Hush! Sabay-sabay silang sumugod kay Zufan mula sa 8 magkakaibang direksyon. Nagningning ang kidlat sa kanilang mga daliri habang nagpakawala sila ng matatalim na sword ki na tumutok kina Zufan at Chu Qingcheng. Sa ganitong sitwasyon, hindi makakaiwas si Zufan. Hindi rin niya kayang salagin ang 8 sabayang pag-atake habang pinoprotektahan si Chu Qingcheng. Ang pinakamainam sana ay ang biglaang pagkawala gamit ang kakaibang bilis na ipinakita niya kanina. Ngunit, mahigpit siyang minamasdan ni Beili Jingshan. Kapag nabunyag ang lihim ng teknik na yon, tiyak na mapapahamak siya. Sa isip ng koronang prinsipe, anuman ang mangyari, panalo na siya. May ngiting puno ng kumpiyansa, itinaas niya ang kanyang daliri habang unti-unting binubuo ang sariling sword ki, naghihintay lamang ng tamang pagkakataong tapusin si Zufan. Ngunit si Zufan, wala ni katiting na pakialam sa mga plano ni Beili Jingshan. Mas mahalaga sa kanya ang babaeng nasa kanyang yakap. Lalong pinagpawisan si Ouyang Changqing habang papalapit ang 8 prinsipe. Si Zufan ang kanilang tanging pag-asa. Kuya Zhu! Master Zhu! Paparating na ang mga prinsipe. Umiwas kayo! Ngunit si Zufan, marahan lamang niyang hinawakan ang manipis na baywang ni Chu Qingcheng. At nagsimulang humuni ng isang banayad na himig na parabang pinapatulog ang isang bata. Hush! Sa loob lamang ng ilang segundo. Nasa 5 metro na ang 8 eksperto. Master Zhu! Huwag kayong magpakabayani. Hindi ito ang oras para sa paglalambingan. Mag-date na lang kayo kapag ligtas na tayo. Halos maiyak na sigaw ni Ouyang Changqing. Ngunit patuloy lamang sa pagngiti si Zufan habang marahang humuhuni sa tainga ni Chu Qingcheng. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang taong may pusong parang yelo ay nagiging napakalambing kapag si Junior Sister Qingcheng ang kasama. Isipin mo, humuhuni pa siya para lang mapakalma ang loob niya. Kalokohan! Halos maiyak na si Ouyang Changqing. Hindi ito ang oras para lumandi.
Kaya pala lagi kayong nagrereklamo sa pagiging kampante niya. Sa ganitong sitwasyon, asawa lang niya ang iniisip. Hindi ba pwedeng tapusin muna niya ang problema bago siya maging sweet? Kapag namatay siya, wala na tayong pag-asa. Ako rin gusto kong makapagpakasal balang araw. Bigyan naman niya ako ng pagkakataon. Napatingin siya kay Murong Ksui. Namula ang dalaga at umiwas ng tingin. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Napabuntong hininga si Ouyang Changqing. Sister Ksui, kahit mamamatay na tayo, hindi mo pa rin ako gustuhin. Samantala, 1 metro na lamang ang layo ng 8 prinsipe. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Zufan. Napakunot no si Beili Jingshan. Bakit hindi siya kumikilos? Hahayaan lang ba niyang salakayin siya? Hindi ba niya iniisip ang asawa niya? Sinumang may pinoprotektahan ay siguradong dehado. Naniniwala ba siyang kaya niyang labanan ang 8 prinsipe habang may pasan na ganitong pabigat? Kahit ako ay hindi basta magagawa yon. Tahimik siyang nagmasid. Gayon din ang mga sugatan. Alam nilang, kapag namatay si Zufan, kasunod na rin nila. Hush! Biglang sumugod ang 3 prinsipe. Itinuro niya ang 2 daliri kay Zufan at agad na nagpakawala ng matalim na sword ki. Ang 3 prinsip, sigaw ni Murong Ksui. Mas mababa man siya sa koronang prinsipe at 2 prinsipe, napakalakas pa rin niya. Siya rin ang humarang sa akin kanina, dagdag ni Ouyang Changqing. Hindi makakaganti si Brother Zuo sa ganitong posisyon. Hush! Kasabay nito, 7 sword ki pa ang sabay-sabay na rumagasa. 8 nakamamatay na pag-atake. Kapag tumama ang mga yon, walang dudang magiging pira-piraso ang katawan ni Zufan. Napahigpit ang hawak ng lahat sa kanilang mga kamao. Ito na ang sandali ng buhay o kamatayan. Kapag nahuli pa ng isang iglap, tapos na ang lahat. Sa wakas, narinig ni Zufan ang panganib. Tumigil siya sa kanyang paghimig. Nanigas ang kanyang ekspresyon. Huli na ang lahat. Umisi ang 3 prinsipe. 1 pulgada na lamang. Tatagos na ang kanyang sword ki sa tagiliran ni Zufan. Akin na ang ulo niya. Malaki ang gantimpala ng Patriarch. Biglang. Hush! Isang malamig na hangin ang dumaan. Napakunot noo ang 3 prinsipe. Ano itong nakakakilabot na bloodlust? Pagtingala niya, sinalubong siya ng nagyelong mga mata ni Zufan. Mga matang tila nakatingin na sa isang bangkay. Nanlamig ang buong katawan niya. Kanina lamang ay sigurado siya ang mananalo. Ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang biktimang hinihintay lamang katayin. Ang tingin ni Zufan ay parang karit mismo ng kamatayan na nakapatong sa kanyang leg. Hindi man lamang pinansin ni Zufan ang 7 pang paparating na kalaban. Diretso niyang tinitigan ang 3 prinsipe. Basura ni. Paano mo nagawang lumapit kay Qin Cheng? Mamatay ka. Boom! Sa isang iglap, nyanig ang hangin sa loob ng halos 1,000 metro. Sumabog ang isang napakalawak na dagat ng itim na kulog at apoy na lumamon sa 8 prinsipe. Divine Eye of the Void, 4 na yugto. Thunderflame Space Crusher. Nagningning ang kanang mata ni Zufan ng 4 na gintong halo. Samantalang ang kanyang kaliwang mata ay naglalagablab sa mabangis na Black Thunderflame. Nakatayo siya sa gitna ng naggangalit na apoy. Ngunit, mahigpit at maingat pa rin niyang yakap si Chu Qingcheng habang marahan siyang humuhuni. Sa harap ng babaeng mahal niya, siya ay banayad at mapagmahal. Ngunit sa harap ng sinumang mangahas lumapit, isa siyang tunay na demonyo. At ang sinumang sumubok lumapit, ay lalamunin ng kanyang naglalagablab na impyerno. Ano yan? Nanlaki ang mga mata ni Beili Jingshan. Napatigil ang kanyang katawan habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan ang 8 prinsipe na nilalamon ng naglalagablab na kadiliman. Tanging ang nakapapasong tunog ng itim na apoy ang maririnig. Hindi man ito lumalaki o gumagalaw, tila unti-unti nitong nilalamon ang lahat ng buhay sa loob nito. Sa isang kisap mata lamang, naglaho ang 8 prinsipe nang walang kahit isang sigaw. Nanatiling nakalutang si Beili Jingshan. Unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Maging ang sword key na inihanda niya sa dulo ng kanyang daliri ay bahagyang nanginig. Hindi niya inasahan na may itinatago pa palang mas nakakatakot na alas si Zufan.
Isang teknik na kayang burahin ang 8 makapangyarihang prinsipe sa isang iglap. Paano nangyari ito? Ano ba talaga ang itim na apoy na yon? Paanong ni hindi man lang sila nakasigaw bago sila tuluyang naglaho? Mabigat ang ekspresyon ni Bailey Jingshan habang nakatitig sa umiikot na kupola ng itim na apoy. Ang dati niyang kalmadong anyo ay napalitan ng takot. Ayaw man itong tanggapin ng kanyang isipan. Hindi niya mapigilan ang marahas na pagtibok ng kanyang puso. Samantala, natulala si Wu Qingqiu at ang iba. Alam nilang malakas si Zhu Fan. Inaasahan nilang mayroon itong paraan laban sa 8 prinsipe. Ngunit, hindi nila kailanman inakalang magiging ganoon kadali. Ganoon kalinis. Ganoon kalupit. Halos lumabas ang kanilang mga mata sa sobrang pagkabigla. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang 8 prinsipe ring iyon ang walang awang nagpatumba sa kanilang lahat. Ngayon, sa pagdating lamang ni Zhu Fan, para silang mga tupang walang kalaban-laban. Hindi. Hindi dahil mahina sila. Kundi dahil sobrang lakas ni Zhu Fan. Lakas na lampas sa kanilang imahinasyon. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu at Yan Mo. Ilang taon lang ang lumipas, hindi na talaga namin siya maabot. Tumango si Yelin habang nakatitig kay Zhu Fan. Lalong lumakas ang mga mata ni elder brother. Noong huli, isang patak lang ng itim na apoy ang muntik nang pumatay sa akin. Ngayon, kayang-kaya na niyang magpakawala ng napakalawak na dagat ng apoy. Kahit ako mamamatay agad kapag tinamaan yon. Ang lakas ni elder brother ay lampas na sa sinumang kaedad niya. Walang sinuman sa buong mundo ang makakatapat sa kanya. Habang sinasabi iyon, sinulyapan niya si Bailey Jingshan na may halong paghamak. Ramdam ni Bailey Jingshan ang tinging iyon. Ngunit, hindi siya makasagot. Mas nakatuon ang kanyang pansin sa itim na apoy. Tahimik niyang dinagdagan ang lakas ng sword key sa kanyang daliri. Sa kabilang banda, hindi pa rin makapaniwala sina Aoyang Changqing at Murong Xu. Akala nila, si Zhu Fan ang kanilang huling pag-asa. Ngayon, napagtanto nilang higit pa pala roon. Hindi lamang pag-asa, kundi kasiguruhan. Nawala ang takot na idinulot ni Bailey Jingshan. Kitang-kita nilang maging ang koronang prinsipe ay wala na ang dating kayabangan sa harap ng mahiwagang itim na apoy. Napayuko si Murong Xu. Napakatakot ng demonyong ito. Akala ko kaya ko siyang lipulin. Napakabata ko pa pala para isipin yon. Ngunit, hindi pa rin nagbago ang kanyang paninindigan. Kung hindi siya mapipigilan, siya ang magiging susunod na invincible sword. At magdadala ng impyerno sa buong mundo. Nabalot siya ng magkasalungat na damdamin. Takot. Pag-aalala. Pag-asa. At pagkalito. Huk. Biglang umihip ang banayad na hangin. Kasabay nito, parang hindi kailanman umiral ang itim na apoy. Tuluyan itong naglaho. Walang naiwan. Walang bangkay. Walang bakas. Maging ang lupa ay tila nabura rin. Sa gitna ng walang laman na lugar, si Zhu Fan lamang ang nakatayo. Mahigpit pa rin niyang yakap si Chu Qingcheng. Hindi man lang siya naapektuhan ng sarili niyang teknik. Patuloy siyang marahang humuhuni. Unti-unting kumalma si Chu Qingcheng. Hanggang sa tuluyan itong nakatulog ng payapa sa kanyang dibdib. Mas lalo pang umiti si Zhu Fan. Hindi makapagsalita ang lahat. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan ang tunay na lakas ni Zhu Fan. Una, sinuntok niya ang ikalawang prinsipe hanggang maging laman na lamang sa lupa. Pagkatapos, binura niya ang natitirang 8 prinsipe sa mismong pag-iral. At ang lahat ng iyon, hindi dahil iyon ang pinakamabisang paraan, kundi para lamang mapakalma ang babaeng nasa kanyang yakap. Ito ang tunay na kahulugan ng pagpatay habang nakangiti. Ni hindi niya pinaglaanan ng pansin ang kanyang mga kalaban. Hindi man lang niya sila itinuring na banta. Para lamang silang mga istorbong insekto. Mula noon, nagbago ang tingin ng lahat kay Zhu Fan. Hindi na lamang paghanga, kundi pagkamangha at paggalang. Para siyang isang walang kamatayang nilalang. Napakataas. Na hindi man lang kayang maabot ng mga ordinaryong tao.
Isang antas na hindi nila kayang maunawaan. Maging si Murong Xu. Unti-unting nagbago ang pananaw. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Zufan bilang isang mapaminsalang demonyo. Bagkus, bilang isang nilalang na lampas sa kanyang pag-unawa. Habang tulala ang lahat, iisa lamang ang taong nasa paningin ni Zufan. Marahan niyang hinaplos ang natutulog na mukha ni Chu Qingcheng. Ngumiti siya ng puno ng pagmamahal. Qingcheng ni, dadalhin na kita sa ligtas na lugar. Hush! Biglang umalingaw ang matinis na sipol ng hangin. Kasabay nito, isang napakalakas na kulay ubeng sword ki ang rumagasa patungo kina Zufan at Chu Qingcheng. Napakalakas ng pressure nito. Halos mawalan ng hininga ang lahat. Ang mga batong nasa paligid ay agad na naging abo. Lumutang ang alikabok sa himpapawid. Napasinghap ang lahat. Napakalakas. Binabali pa nito ang mismong batas ng mundo. Kapag tinamaan si Zufan, wala nang matitira sa kanya. Nagising ang lahat mula sa kanilang pagkakatulala. Napamura si Ouyang Changqing. Beili Jingshan, wala ka bang dangal? Lulusob ka ng palihim. Ikaw pa naman ang nag-aangking pinakamalakas na alagad sa buong 5 lupain. Ngumisi si Beili Jingshan. Kung hahayaan kitang mabuhay, saka ko tunay na mawawala ang titulong iyon. Halos mabaliw ang kanyang mga mata habang sumisigaw. Zufan! Tignan natin kung paano mo iiwasan ang Sundering Sword Apex. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Zufan ng harapan. Kaya pinili niyang umatake ng palihim. Perpekto rin ang tiyempo. Abala si Zufan sa pagprotekta kay Chu Qingcheng. Hindi siya makakaiwas ng malaya. At dahil malayo siya, hindi rin siya masasapol tulad ng 8 prinsipe. Sa isip niya, panalo na siya. Isa siyang Genesis stage. Samantalang si Zufan ay Soul Harmony stage lamang. Imposibleng matalo siya. Ngunit, hindi niya alam. Ang Divine Eye of the Void ay may 7 yugto. At ang Apocalyptic Thunder Flame ay may napakaraming anyo. 2 pa lamang ang nakita niya. Humagibis ang napakalakas na sword ki. Ngunit, hindi pa rin gumalaw si Zufan. Lalong lumamig ang kanyang mukha. Mahinang bulong niya. May isang hamak na ekstra na nangahas manggulo habang natutulog ang asawa ko. Ano ang sinabi mo? Gulat na tanong ni Beili Jingshan. Dahan-dahang ipinikit ni Zufan ang kanyang mga mata. Lumitaw ang isang malupit na ngiti sa kanyang labi. Pagmulat niya, mas maliwanag pa kaysa dati ang kanyang mga mata. 2 gintong halo ang umiikot sa kanyang kanang mata. Samantalang ang kanyang kaliwang mata ay naglalagablab sa mabagsik na Black Thunder Flame. Marahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Pagkatapos, malakas siyang sumigaw. Mamatay ka! Divine Eye of the Void, 2 yugto. Thunder Flame Void Annihilation. Hush! Isang sinagnang naggangalit na itim na apoy at kulog ang bumulusok paitaas. Diretso kay Beili Jingshan. Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid nang magsalpukan ang 2 nakakatakot na kapangyarihan. Ngunit, walang ingranding pagsabog na sumunod. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, ang shockwave ay agad nilamon at sinunog ng itim na thunder flame. Kasunod nito, unti-unti ring nagsimulang matunaw ang kulay ubeng sword ki mula sa dulo nito. Sa loob lamang ng ilang sandali, mahigit 1/4 ng sword ki ang tuluyang nabura. At hindi pa rin humihinto ang itim na apoy. Hanggang sa halos wala nang natira sa napakalakas na pag-atake. Paano ito nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Beili Jingshan. Unti-unting bumaba ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya inaasahang may isa na namang nakatagong alas si Zufan. Hindi lamang iyon. Ang itim na thunder flame ay tila likas na kalaban ng kanyang sword ki. Mas mataas pa ang antas ng kapangyarihan nito. Hindi niya alam na ang apoy ay pinalalakas ng 2 yugto ng Divine Eye of the Void. Isang teknik na kayang wasakin ang anumang harang. At nang pagsamahin ito sa Apocalyptic Thunder Flame, naging isa ito sa pinakamapaminsalang pag-atake ni Zufan. Gaano man kalakas ang Sundering Sword Art,
Hanggat hindi pa siya isang tunay na Sword King, wala siyang magagawa laban sa apoy na lumalamon sa lahat. Agad bumuo ng mga hand seal si Bailey Jingshan. Buong lakas niyang pinatatag ang kanyang Sword Key. Ngunit, walang saysay. Parang walang makakapigil sa Thunder Flame. Tuluyan itong winasak ang natitirang Sword Key. At dumiretso patungo sa kanyang dibdib. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya ang malamig na yakap ng kamatayan. Gusto niyang umatras. Ngunit, huli na. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, kumislap ang kanyang kamay. Isang pilak na espada ang lumitaw. Bang! Sa pagkakataong ito, tumigil ang itim na sinag ng apoy. Nailigtas siya ng espada. Napangisi si Bailey Jingshan. Hehehe! Nahanap ko na ang kahinaan ng itim mong apoy. Kahanga-hanga nga ito. Pero hindi nito kayang sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Ito ang Permafrost Sword. Hindi man ito kabilang sa 5 banal na espada. Isa naman itong ika-12 antas na spiritual weapon. Taglay nito ang espiritu ng isang nilalang mula sa isang nagyayelong lawa na 10 milya ang lalim. Isa itong sandatang halos kasinlakas ng banal na espada. Kahit gaano pa katakot ang apoy mo, hindi ako nito maaabot. Ngayong wala na ang alas mo. Wala ka nang magagawa. Hahaha. Napatingin ang lahat kay Zufan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Ang spiritual weapon na may espiritu ay isa ng sacred weapon. Ngunit kung hindi ito ika-6 na antas hindi pa rin ito kayang pigilan ang apocalyptic thunder flame. Ngumiti siya. Nanigas ang mukha ni Bailey Jingshan. May paraan pa rin siya. Akala niya. Sa panunukso niya ay mapipilit niyang ilabas ni Zufan ang lahat ng kanyang alas. Ngunit, ang naging reaksyon nito ay lalo lamang siyang nilito. Hindi na kailangang magpaliwanag pa si Zufan. Ang katotohanan mismo ang sumagot. Crack! Crack! Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng nababasag na bakal. Napalingon si Bailey Jingshan. At tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang kumikislap na espada. Unti-unting lumitaw ang maitim na bitak. Mula sa mga bitak na yon, gumapang ang itim na apoy na parang mga uod. Nayanig ang puso ni Bailey Jingshan. Ang sandatang pinagkakatiwalaan niyang magliligtas sa kanya ay nagsisimula ng masira. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, nagkapira-piraso ang mahalagang ika-12 antas na spiritual weapon. Para itong laruan na madaling dinurog. Samantala, ang itim na thunder flame ay tila isang mabangis na halimaw. Nilalamon nito ang lahat ng madaanan. Nag-anyong isang maitim na ahas ang apoy. At muling sumugod kay Bailey Jingshan. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Ang sandatang halos kasinlakas ng banal na espada ay halos ilang sandali lamang nakapagpigil sa apoy. Ano ba talaga ang bagay na ito? Isa itong halimaw. Sigaw niya sa kanyang isipan. Sa huling sandali, marahas niyang iniwas ang kanyang ulo. Dumaan ang itim na apoy sa tabi niya. Ang anyo niya ngayon ay parang isang asong hinagupit. Lubhang kahiya-hiya para sa koronang prinsipe ng Sword Star Empire. Ngunit, mas mahalaga ang buhay kaysa dangal. Nang makitang lumampas ang apoy, napabuntong hininga siya. Basang-basa na siya ng pawis. Hindi pa rin nawawala ang takot matapos niyang makaligtas sa kamatayan. Ngunit, buhay pa rin siya. Isang teknik pa lamang ni Zufan. Halos ikamatay na niya. Ngayon, lubos na niyang nauunawaan kung gaano nakakatakot ang taong nasa kanyang harapan. Mabigat ang kanyang titig kay Zufan. Wala na ang dati niyang pagmamataas. Naisip niyang tumakas. Ngunit agad niyang itinakwil ang ideyang iyon. Kapag tumalikod siya, sigurado siyang isa pang thunder flame ang tatama sa kanya. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya makakaligtas. Si Zufan ay parang mismong kamatayan. Isang maling galaw lamang. Libingan na niya iyon. Kung hindi pwedeng lumaban, at hindi rin pwedeng tumakas, may isa na lamang siyang pagpipilian. Magpalipas ng oras,
Bilang isang koronang prinsipe, matalino at maingat siyang mag-isip. Sa harap ng halimaw na ito, ang pinakamainam na paraan ay maghintay. Basta't maiiwasan niya ang mga atake ni Zufan, mabubuhay siya. At kapag dumating ang isa sa mga Sword King, siya ang mananalo. Tahimik siyang nakatitig kay Zufan. Sa isip niya ay nagmumura siya. Lintik ka, Bailiuyu. Peking impormasyon ang ibinigay mo. Soul Harmony stage lang daw. Kahit Genesis stage ay hindi kasing delikado ng halimaw na ito. Dahil sa yon, namatay ang lahat ng prinsipe. Ngunit, wala namang kasalanan si Bailiuyu. Ang nakita lamang niya noon ay ang laban ni Zufan at Murong Xui, kung saan sinadya ni Zufan na magpigil. Hindi niya kailanman nakita ang tunay nitong lakas. Napansin ni Zufan na hindi gumagalaw si Bailey Jingshan. Bahagya siyang umiti. Parang may naunawaan. Napakunot ang noo ni Bailey Jingshan. Bakit hindi siya umaatake? Mas paborito sa akin. Kung magtatagal pa darating ang Sword King. Bakit siya naghihintay rin? Lalong nalito ang koronang prinsipe. Samantala, napansin din ng mga tao sa ibaba ang kakaibang sitwasyon. Nagtawanan sila. Tignan niyo. Nakatayo lang ang hangal. Kumibot ang mata ni Bailey Jingshan. Ramdam niya ang panunuya. Ngunit hindi pa rin siya gumalaw. Sa isip niya, ano bang alam ng mga insektong ito? Isa itong taktika. Lahat ng paraan ay tama basta't magdala ng tagumpay. Mga walang pinag-aralan. Ngunit, pati si Zufan ay napailing at bahagyang natawa. Lalong nalito si Bailey Jingshan. Bigla, napasigaw siya. Ah! Napalingon siya sa kanyang kanang kamay. At doon, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang itim na thunder flame ay tahimik na sinusunog ang kanyang malinis na manggas. At ngayoy umaakyat na ito sa kanyang braso. Lalong lumakas ang tawanan ng lahat. Pinakamalakas ang boses ni Ouyang Changqing. Hahaha! Akala ko pa naman matalas ang pandama ng pinakamalakas na alagad sa 5 lupain. Hindi man lang niya napansin na nasusunog na ang manggas niya. Nalaman lang niya nang pati kamay niya ay nagliyab na. Talagang kahangahangang instincts. Hahaha! Mas lalo pang umiti si Zufan. Ang kanyang panunuya ay mas mabagsik pa. Hahaha! Marami na akong narinig tungkol sa paghihintay sa kamatayan. Ngayon ko lang pala talaga nakita ang tunay nitong kahulugan. Patuloy na nilalamon ng itim na apoy ang kanang braso ni Bailey Jingshan. Mula sa kanyang kamay, unti-unti itong umakyat sa kanyang bisig. Hanggang sa marating ang kanyang balikat. Mistulang determinado itong ubusin ang buo niyang katawan. Walang tigil sa pagpag ng kanyang braso si Bailey Jingshan habang napapasigaw sa matinding sakit. Ang nakakapasong init ay tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Ang dati niyang matikas na mukha ay nabaluktot sa matinding paghihirap. Ngunit, hindi ang sakit ang pinakanakakatakot. Mula pagkabata ay dumaan na siya sa hindi mabilang na malulupit na pagsasanay. Sanay na siyang tiisin ang matinding kirot. Ang tunay niyang kinatatakutan ay wala siyang magawa laban sa apoy na yon. Anuman ang subukan niya. Pagpapagpag ng kamay, pagbuhos ng yuan qi, o anumang paraan. Parang linta ang itim na apoy na mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan. Hindi niya ito mapatay. Hindi niya ito maalis. Isang nakakatakot na larawan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Masusunog siyang buhay. Dito mismo, sa harap ng lahat. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nataranta siya. Nagwala. Napasigaw. Ngunit, walang naging epekto ang lahat ng kanyang ginawa. Nang makita niyang hindi naapektuhan ang itim na apoy ng alinman sa kanyang mga paraan. Unti-unting nilamon ng desperasyon ang kanyang puso. Halos masiraan na siya ng bait. Pinagsisihan niya ang kanyang kapabayaan. Kung naging mas mainat lamang sana siya. Kung napansin lamang sana niya na bahagyang nasagi ng sinag ng itim na apoy ang kanyang manggas. Madali sana niya itong nahubad at naitapon. Hindi sana siya hahantong sa ganitong kalagayan. Ngunit ang pinakamalaki niyang pinagsisisihan
ay ang maling paghusga niya kay Zufan. Ang lakas na ipinakita nito ay lampas sa lahat ng nakita niya noon. Para itong isang demonic archon. Dahil dito, natutok ang buong pansin niya sa bawat galaw ni Zufan. Iniisip niyang basta't mababasa niya ang bawat kilos nito, mabubuhay siya. Ngunit, kapag may mabangis na tigre na nakatitig sa iyo bilang biktima, hindi mo napapansinin ang mga langgam na kumakagat sa iyong paa. Kapag nakaharap ang tao sa napakalaking panganib, lahat ng pansin niya ay mapupunta lamang sa pinakamalaking banta. Sa kasamaang palad, ang maliit na langgam na kanyang binaliwala ay may taglay palang nakamamatay na lason. Nang makagat siya nito, huli na ang lahat. Unti-unti nang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Hindi man ito kasing bagsik ng tigre. Mas masakit naman ang dulot nito. Sayang. Hindi niya ito agad napansin. Ngunit iba ang mga nanonood. Kitang-kita nila ang nangyayari. At matagal na silang natutuwa sa miserableng kalagayan ng koronang prinsipe bago pa man niya ito namalayan. Kinamot ni Zufan ang kanyang ilong habang naririnig ang walang tigil na pag-ungol ni Baili Jingshan. Napangiti siya. Nakita ko agad na hindi niya lubusang naiwasan ang atake. Kumapit ang isang maliit na apoy sa kanyang manggas. Hindi ko lang sinabi. Tumango si Yelin. Nakita ko rin. Isang maliit na apoy lang iyon. Pero habang tumatagal, lumalaki ito. Hindi ko na lang binanggit. Masyado kasi siyang abalang pag-aralan ang bawat galaw ni Elder Brother. Nagkatinginan ang mga sugatang tao. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang tiningnan si Baili Jingshan na nagwawala sa himpapawid. Lahat sila ay may mapanuyang ngiti. Tinapik ni Ouyang Changqing ang balikat ni Yelin at kunway nagreklamo. Brother Yi, hindi tama yan. Lahat tayo rito ay mga matuwid na cultivator. Ang tunay na tagumpay ay dapat makamit sa patas na laban. Paano mo natitiis na hindi sabihin sa kanya na may nakamamatay na apoy sa kanyang manggas? Hindi iyan asal ng isang matuwid at tapat na tao. Kung ako yon, ako mismo ang magbababala sa kanya. Para maipagpatuloy namin ang isang patas na laban. Napangiti si Yelin. Talaga? Kung ganoon, bakit ikaw rin ay nanahimik? Mas lalo pang umisi si Ouyang Changqing. Hindi ba sinabi ko na? Bilang isang matuwid na cultivator, dapat maging tapat ako. Pero matapos kong makalaban ang koronang prinsipe, nalaman kong hindi siya kabilang sa atin. Si Zufan ay isang demonic cultivator. Kaya sa kanya lahat ng paraan ay pwede. Kaya alang-alang sa pagiging patas hindi ko rin sinabi. Sininyasan ko pa nga ang lahat na manahimik. Hindi dapat nakikialam ang mga manonood sa laban ng mga tunay na eksperto. Kaya nanood na lang kami. Koronang Prinsipe, ituloy mo lang ang laban. Nangangako kaming manonood lang kami. Hahaha! Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Baili Jingshan habang patuloy na nilalamon ng apoy. Umakyat na ang itim na apoy hanggang sa kanyang balikat. Lalong tumitindi ang sakit. Ngunit wala pa rin siyang magawa. Habang siya ay halos masunog ng buhay. Ang mga tao sa ibaba ay walang tigil sa pagtawa. Patuloy nila siyang minumura at kinukutya. Nang sumagot siya, mas lalo lamang nila siyang pinagtawanan. Para sa kanila, isa na lamang siyang taong naghihintay ng sariling kamatayan. Umiti lamang si Zufan. Hindi na niya pinansin ang sigawan ni Baili Jingshan. Kasama si Chu Qingcheng. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kanyang mga kasama. Hindi titigil ang apocalyptic thunder flame hanggat hindi nagiging abo ang target. Kahit isang Sword King ay kailangang mag-ingat laban dito. Lalo na ang isang cultivator na nasa Genesis stage lamang. Sa paningin ni Zufan, patay na si Baili Jingshan. Wala nang saysay ang pagbibigay pa rito ng pansin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hush! Isang napakabilis na sword key ang humagibis sa himpapawid. Swish! Sa isang iglap, naputol ang kanang braso ni Baili Jingshan mula mismo sa balikat. Lumipad ito sa ere habang patuloy na nilalamon ng itim na apoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang balikat. Kasabay nito, isang matangkad na lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang tabi.
Mabilis nitong tinamaan ang ilang acupoint upang pigilan ang pagdurugo. Ngunit sapat na ang ilang saglit ng pag-agos ng dugo upang mabasa ang kalahati ng kanyang kasuotan. Tulala lamang si Bailey Jintian habang nakatitig sa lugar kung saan dati naroon ang kanyang kanang braso. Koronang Prinsipeng, wala akong ibang magawa. Kailangan kong putulin ang iyong braso. Kalmadong sabi ng bagong dating. Huminto si Zhu Fan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos ay mariing kinuyom ang kanyang kamao. Kapag natalo ang batay, lumalabas na ang matanda. Pagkatapos kong tapusin ang koronang prinsipe, dumating na rin ang isang Sword King. Nahulaan agad ng lahat kung sino ang dumating upang iligtas ang koronang prinsipe. Nawala ang kanilang mga mapanuyang ngiti. Napalunok sila. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang tiningnan si Zhu Fan. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Brother, madali mong tinalo ang koronang prinsipe. Pero kaya mo rin bang harapin ang isang Sword King? Huminga ng malalim si Zhu Fan. Mahigpit pa rin niyang yakap si Chu Qingcheng habang dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang mga kasama. Wala ni katiting na kaba sa kanyang mukha. Samantala, kumikislap ang mga mata ng bagong dating habang tahimik na pinagmamasdan si Zhu Fan. Ang natitirang kamay ni Bailey Jintian ay mahigpit na nakakuyom. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Punong-puno ng galit ang kanyang mukha. Thunder Sword King! Patayin mo siya! Patayin mo siya ngayon din! Bahagyang tumingin ang Thunder Sword King, Bailey Yulei, sa sugatang koronang prinsipe. Koronang prinsipeng, kailangan muna nating gamutin ang iyong sugat. Mahinahon niyang tugon. Sa isang tingin pa lamang, naunawaan na niya ang nangyari. Ngunit tila ayaw niyang sundin agad ang utos ng koronang prinsipe. Hindi iyon napansin ni Bailey Jintian. Sa isip niya, dapat ay sabik na sabik ang Thunder Sword King na pugutan ng ulo si Zhu Fan upang makuha ang gantimpala ng Patriarch. Ngunit tila mas mahalaga rito ang kaligtasan ng koronang prinsipe. Subalit nilamon na ng matinding galit si Bailey Jintian. Thunder Sword King! Utos ng Patriarch ang patayin siya. Kunin mo ang ulo niya. Kahit hindi ko na siya mapatay mismo. Masisiyahan na akong makita siyang mamatay. Hindi gumalaw si Bailey Yulei. Tahimik lamang siyang nagmasid sa paligid. Samantala, hindi man lang pinansin ni Zhu Fan ang mga banta sa itaas. Lumapit siya sa kanyang mga kasama. Naglabas siya ng isang maliit na bote. Binuksan niya ito. At ilang berdeng tableta ang lumipad patungo kina Wu Qingqiu at sa iba pa. Kainin ninyo. Pagkatapos isama ninyo si Qingcheng at umalis. Kalmado niyang utos. Maingat niyang ipinasa si Chu Qingcheng kay Shui Ruhua. Nag-aalalang nagsalita si Wu Qingqiu. Pero ikaw, tumayo si Zhu Fan. Marahan siyang humarap sa Thunder Sword King. Matatag ang kanyang tinig. May kailangang manatili rito upang pigilan ang Sword King. Unti-unting kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanan ay nagniningning sa gintong liwanag. Samantalang ang kaliwa ay naglalagablab sa itim na Thunder Flame. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.